Umiinom ka ng tsaa dahil iniisip mong makakatulong ito sa diabetes mo pero nananatili pa ring mataas ang blood sugar mo. May napakatiyak na dahilan kung bakit. Hindi lahat ng tsaa ay pare-pareho ang epekto. May ilan na kayang magpababa ng asukal sa dugo ng hanggang 7 puntos pagkatapos kumain. Mayroon namang wala talagang naitutulong at walang malinaw na nagsabi sa'yo kung alin ang talagang epektibo at alin ang nasasayang lang ang pera mo. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Bumibili ka ng kung anumang tsaa na may nakasulat na natural o healthy sa kahon. Iniinom mo ito na umaasang makakatulong sa diabetes mo pero hindi pa rin nagbabago ang mga numero mo. Naiinis ka at unti-unti mong naiisip na baka wala talagang silbi ang mga tsaa. Pero ang totoo, hindi ang tsaa ang problema. Ang problema ay baka maling klase ng tsisa ang iniinom mo. Kumusta? Ako si ECD, isang doktor na dalubhasa sa nutrisyon para sa mga may diabetes sa loob ng 25 taon. Ngayon ibabahagi ko sa ang 5 tsaan na napatunayan ng siyensya na may potensyal na makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Hindi ito iyong mga karaniwang nirerekomenda ng walang sapat na ebidensya. Ito ay mga partikular na tsaan na may mga pag-aaral na sumusuporta sa kanilang benepisyo. Nakainom ka na ba ng green tea sa loob ng ilang buwan pero wala kang nakitang pagbabago sa blood sugar mo? Mataas pa rin ba ang hemoglobin A1C mo kahit sinusubukan mong kumain ng tama? Pakiramdam mo ba kailangan mo ng dagdag na suporta pero hindi mo alam kung ano ang talagang gumagana? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong may diabetes ang umiinom ng tsisa na hindi naman pala nakakatulong dahil walang malinaw na gabay kung alin ang mas angkop para sa kanila. Isipin mo kung kaya mong mapababa ang blood sugar mo pagkatapos kumain ng hanggang 7 puntos. Sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tamang tsaa pagkatapos ng almusal, isipin mong mabawasan ang fasting blood sugar mo ng 25 puntos sa loob ng 3 araw habang patuloy mo pa ring sinusunod ang payo ng iyong doktor. Isipin mong makita ang pagbaba ng hemoglobin A1C mo ng kala-punto sa loob ng 2 buwan sa pamamagitan lang ng pagdaragdag ng 1 tasa ng partikular na tsaa sa iyong araw-araw na routine. Ang mga posibilidad na ito ay nakabatay sa mga siyentipikong pag-aaral, hindi sa mga pangakong walang basehan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bawat katawan ay iba-iba ang tugon at hindi nito pinapalitan ang mga gamot o payo ng iyong doktor. At ang saan na pangalawa sa listahan ay may isangkap na pinag-aaralan dahil sa kakayahan nitong suportahan ang natural na proseso ng katawan sa paggamit ng insulin na tumutulong sa mga selula na mas mahusay na makagamit ng glucose. Dahil dito, marami ang nagkakaroon ng mas maayos na kontrol sa kanilang blood sugar bilang bahagi ng kabuuang plano sa pamamahalaan ng diabetes. Kaya huwag ka munang umalis dahil maaaring mabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa pag-aalaga ng iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, may maliit lang akong pabor na hihilingin sa iyo at malaki ang kahulugan nito para sa akin. Kung nakikita mong kapakipakinabang content na ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa channel ni Dr. Luz. Napakahalaga ng suporta mo para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng makabuluhan at maaasahang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ngayon ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Carmen. Isang 6 na taong gulang na pasyente na pumunta sa akin 8 buwan na ang nakalipas. Halos mawalan na ng pag-asa dahil sa kanyang mga resulta. Doktora ga sabi niya habang nakaupo sa harap ko. Hawak ang talaan ng kanyang glucose readings. Ginagawa ko na ang lahat ng tama. Kumakain ako ng mababang carbohydrates. Umiiwas ako sa asukal. Sinusukat ko ang mga portion ko. Naglalakad ako araw-araw pagkatapos ng tanghalian. Iniinom ko ang mga gamot ko eksakto ayon sa reseta. Pero ang blood sugar ko pagkatapos ng almusal laging umaabot ng 1,005, 1,000 si minsan umaabot pa ng dal. Kahit anong gawin ko hindi ko makontrol ang mga spike na iyan. 5 taon nang may type 2 diabetes si Carmen. Ang hemoglobin A1C niya ay nasa 4 malayo sa target na pit 4 o mas mababa na nais ng kanyang doktor. Ang pinakamalaking problema niya ay ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain at iyon din ang pinagmumulan ng matinding frustration niya. Pakiramdam niya ay ubos na ubos ang enerhiya niya sa maghapon dahil sa pabago-bagong taas at baba ng kanyang blood sugar na nagdudulot ng pagkahilo, pagkapagod at kawalan ng tuloy-tuloy na lakas. Ipinakita niya sa akin ang kanyang food diary.
Sa totoo lang, maayos naman ang lahat. Oatmeal na may mani para sa almusal, salad na may manok para sa tanghalian, isda at gulay para sa hapunan. Katamtaman ang mga porsyon niya. Wala naman siyang kinakain na halatang makakasama, pero nananatiling hindi kontrolado ang mga numero niya, lalo na pagkatapos ng almusal. Direkta ko siyang tinanong kung umiinom ba siya ng anumang tsaa o herbal infusion. Sagot niya, green tea araw-araw. Nabasa ko sa internet na maganda raw ito para sa diabetes, kaya iniinom ko tuwing umaga umaasang makakatulong. Pero sa totoo lang, wala naman akong nakitang pagbabago sa mga numero ko sa loob ng 6 na buwan na iniinom ko ito. Ganun pa rin ang pakiramdam ko. Ganun pa rin ang blood sugar ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ng mahinahon. Maayos naman ang green tea. May antioxidants ito at may ilang benepisyo. Pero may mga taan na mas partikular at mas may matibay na pag-aaral pagdating sa pagtulong sa pagkontrol ng mismong problema mo. Ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain na talagang nagpapahirap sa'yo. Binigyan ko siya ng malinaw na listahan ng 3 mula sa 5 tsaa na ibabahagi ko rin sa'yo ngayon. At pinakiusapan ko siyang i-rotate ang mga ito sa loob ng 2 buwan. Ibang tsaa bawat linggo para hindi masanay ang katawan niya sa iisa lang. Ipinaliwanag ko ng detalyado kung paano ihanda ang bawat isa, kailan ito inumin at ano ang maaari niyang asahan. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya sa akin na halatang may saya sa boses. Doktora, hindi kayo maniniwala. Ang mga numero ko pagkatapos ng almusal bumaba sa 1,556 na may mga araw pa na umaabot ng 100. Hindi ko kailanman nakita ang mga numerong ganyan pagkatapos kumain sa loob ng 5 taon. Akala ko imposible na yon para sa akin. 1 buwan matapos niyang sundin ang protocol ng pag-rotate ng mga tsaa. Ang readings niya pagkatapos kumain ay consistent na nasa pagitan ng 145 at 16 na. Pareho pa rin ang pagkain niya, pareho pa rin ang mga gamot niya. Ang idinagdag lang niya ay ang tamang tsaa sa tamang oras bilang bahagi ng kanyang kabuuang plano sa pangangalaga. Pagdating ng 2 buwan, bumaba ang hemoglobin A1C niya mula 8.2% hanggang 7.6 na poro. Halos kalahating punto ang ibinaba dahil sa pagbabagong iyon kasabay ng patuloy niyang pagsunod sa payo medikal. At ang pinakanago sa araw-araw niyang buhay ang energy niya. Iba na talaga. Wala na iyong matitinding pagbagsak ng enerhiya tuwing hapon na dati halos hindi na siya makadilat sa sobrang pagod. Mas steady ang pakiramdam niya, mas malinaw ang isip at mas kaya niyang gawin ang mga kailangan niyang tapusin sa maghapon. Hindi na niya naramdaman ang desperadong pangangailangan na kumain ng matamis tuwing 3 ng hapon. Dahil bumaba na ang kanyang blood sugar matapos itong tumaas ng sobra. Saka lang ako nagdagdag ng tisa. Sabi niya habang mailuha ng ginhawa sa mga mata. Literal na wala nang iba pang binago sa buhay ko. Parehong pagkain, parehong ehersisyo, parehong gamot at tumugon ang katawan ko tulad ng hindi pa dati. Binigyan mo ako ng pag-asa na kaya kong kontrolin ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung alin ang 5 tsaa at bakit talaga sila epektibo. Saan numero 1, saan ng kanela? Ang tsaan ng kanila ay hindi lang basta mainit at nakakaaliw na inumin. Isa itong natural at makapangyarihang paraan na maaaring makatulong sa dramatikong pagkontrol ng blood sugar. Ginagawa ang tsaa sa pamamagitan ng pagbabad ng balat ng kanila sa mainit na tubig na naglalabas ng mga compounds na nasuri at napatunayang nakakatulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo. Ang pinakamangha-mangha sa tiyaan ng kanila ay ang natatanging kakayahan nitong gayahin ng insulin. Ang mga bioactive compounds na matatagpuan sa kanila ay maaaring mapabuti ang pagsipsip ng glucose ng mga selula. Ang insulin mo ay parang susi na nagbubukas ng pintuan ng mga selula mo para makapasok ang glucose. Kapag may insulin resistance ka, hindi gumagana ng maayos ang mga susi na iyon. Tinutulungan ng kanila na gumana ng mas maayos ang mga susi, kaya mas epektibong nasisipsip ng mga selula mo ang glucose. Higit pa sa epekto nito sa asukal, pinabagal ng tiyaan ng kanela ang pagkasira ng carbohydrates sa digestive tract na nakakatulong sa pagpapababa ng mga spike pagkatapos kumain ng hanggang 2%.
Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng kanila ay maaaring magpababa ng fasting blood sugar ng 1 hanggang 2 na mg bawat dilitro sa mga taong may type 2 diabetes. Isa pang benepisyo ay ang natural na tamis ng tsaa ng kanela na ginagawang mahusay na alternatibo sa mga inuming may asukal. Maraming tao ang naghahangad ng matamis pagkatapos kumain. Ngunit ang pag-inom ng sugary drinks ay nagdudulot ng matataas na spike. Ang tsaa ng kanela ay nagbibigay ng mainit at natural na tamis ng hindi nagtataas ng glucose. Napakahalaga rin ang uri ng kanela. May dalawang pangunahing uri, salon at cassia. Mas mababa ang kumarin sa salon cinnamon, isang compound na maaaring makasama sa atay kung sobra ang konsumo. Ang karaniwang cinnamon sa mga supermarket ay mataas ang kumarin. Kung regular mong inumin ang tsaan ng kanela, salon ang pinakamainam at pinakaligtas na opsyon. Paano ito ihanda? Kumuha ng 1 o 2 sticks ng salon cinnamon, basagin sa maliliit na piraso at ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Para sa mas malakas na lasa, pakuluan ito sa mababang apoy sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Para sa karagdagang benepisyo, pwede kang magdagdag ng sariwang luya o cloves. Ang pinakamainam na oras ng pag-inom ay 20 hanggang 30 minuto bago ang pangunahing pagkain ng araw. Sa numero 2, taaoong. Pagdating sa kontrol ng blood sugar, ang tsaa o ulong ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na solusyon na madalas hindi nabibigyang pansin. Ang tradisyonal na tsaan na ito mula sa China ay kakaiba dahil ito ay bahagyang fermented, nasa pagitan ng green at black tea sa antas ng oxidation. Ang espesyal na prosesong ito ay nagpapalakas ng polyphenol content nito na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan kabilang ang pagtulong sa regulasyon ng blood sugar. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng tsaa, aulong araw-araw sa loob lamang ng 3 araw ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagbaba ng fasting blood sugar. Sa isang pag-aaral, naranasan ng mga kalahok ang kamanghamanghang pagbaba ng 60 mg bawat desilitro. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga benepisyo. Ang tsaa o ulong ay konektado rin sa mas mababang antas ng hemoglobin E, isaksi na nangangahulugang nakakatulong ito sa pagpapanatili ng stable na blood sugar sa pangmatagalan. Hindi lang sa pang-araw-araw na pagtaas at pagbaba. Ang lihim nito ay nasa kakayahan nitong pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates. Kapag kumakain ka ng carbohydrates, dinudurog ito ng katawan mo sa glucose na pagkatapos ay pumapasok sa iyong dugo. Pinapabagal ng tsaa o ulong ang bilis ng prosesong ito, kaya napipigilan ang matinding spike ng blood sugar pagkatapos kumain. Nangangahulugan ito ng mas stable na antas ng enerhiya at mas kaunting bigla ang pagbagsak. Kahanga-hanga rin ang tsaa-oong ay maaaring makatulong sa pamamahalaan ng timbang. Isa pang mahalagang aspeto sa kontrol ng blood sugar. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang polyphenol sa tsaa-oong ay maaaring pabilisin ang metabolismo ng taba. Ibig sabihin, mas maraming taba ang sinusunog ng katawan para sa enerhiya sa halip na itabi ito. Kung handa ka ng isama ang tsaa-aulong sa iyong routine, mahalaga ang kalidad. Ang loose leaf tea ay ang pinakamainam na opsyon dahil ito ay nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga compounds na kapakipakinabang. Nagbibigay din ito ng mas rich at malinamnam na lasa. Ang high-quality tea bags ay mas maginhawa ngunit siguraduhing walang dagdag na asukal, artificial flavors o fillers. Para makuha ang pinakamainam na epekto, uminom ng 1 hanggang 3 tasa kada araw. Mas mainam bago o pagkatapos kumain. Ang timing na ito ay makakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates at maiwasan ang spike sa blood sugar. Iwasan ang pagdagdag ng asukal o artificial sweeteners dahil maaaring kontrahin ang mga benepisyo nito. Sa numero 3, tsaan ng manzanilla. Madalas nakikita ang tsaan ng manzanilla bilang pamparelax bago matulog. Pero marami pang benepisyo bukod sa pagpapakalma. Ang simpleng herbal tea na ito ay ginagamit sa loob ng maraming siglo bilang natural na lunas at ngayon sinusuportahan ng siyensya ang kahanga-hangang benepisyo nito lalo na sa kontrol ng blood sugar. Ang espesyal sa tsaan ng manzanilla ay ang mayamang nilalaman nito ng flavonoids na may mahalagang papel sa regulasyon ng glucose at sa suporta ng metabolic health. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng tsaan ng manzanilla ay may direktang epekto sa blood sugar levels.
Sa isang pag-aaral, ang mga taong may type 2 diabetes na uminom ng tsa ng manzanilla 3 beses kada araw, pagkatapos kumain sa loob lamang ng 8 linggo ay nakakita ng pagbaba sa kanilang hemoglobin, A1C. Ang pagbaba na 0.3 hanggang 34 ay maaaring mukhang maliit. Pero isinasaalang-alang na nagmula lamang ito sa pag-inom ng tsaa. Ito ay isang makabuluhang resulta. Hindi rin dito nagtatapos ang benepisyo. Natuklasan din ng parehong pag-aaral na ang tsaan ng manzanilla ay nakatulong sa pagbaba ng insulin levels, pagpapabuti ng insulin resistance at nagkaroon ng positibong epekto sa cholesterol levels. Nangangahulugan ito na ang tsaan ng manzanilla ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar. Ito ay isang metabolic booster na buong spectrum. Isa sa pinakamalaking hamon para sa mga taong may diabetes ay ang pagharap sa spike ng blood sugar pagkatapos kumain. Pinapakita ng tsaan ng manzanilla na kayang bawasan ang parehong fasting at post-meal sugar levels. Kaya't ito ay mahusay na opsyon para sa mga nakikipaglaban sa pagbabago-bago ng glucose. Kilala rin ito sa nakapapakalma nitong epekto na maaaring indirect na suportahan ang pamamahala ng diabetes. Ang stress at kakulangan sa tulog ay malalaking dahilan ng mataas na sugar levels dahil nag-a-activate ito ng cortisol, isang hormone na nagtataas ng glucose sa dugo. Paano ito ihanda? Ang high-quality organic chamomile tea ang pinakamainam dahil ito ay walang pesticides at iba pang nakakapinsalang chemicals. Maaari itong mabili bilang loose leaf o convenient tea bags. Ang pag-inom ng 1 hanggang 3 tasa kada araw, lalo na pagkatapos kumain, ay makakapag-maximize sa benepisyo nitong magpababa ng sugar. Saan numero katsaan ng mati? Ang tsaan ng mati na gawa sa tuyong dahon ng yerba mate plant ay higit pa sa tradisyonal na inumin sa South America. Isa itong powerhouse ng nutrients na maaaring magdala ng kamangha-manghang benepisyo para sa kontrol ng blood sugar. Ang tsaan na ito ay mayaman sa antioxidants, polyphenols at saponins. Mga compounds na pinag-aralan dahil sa kakayahan nilang mapabuti ang metabolismo ng glucose. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas nitong polyphenol content na tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng glucose sa dugo. Nangahulugan ito na pagkatapos mong uminom ng tsaan ng mate, mas unti-unti ang pagtaas ng blood sugar mo sa halip na biglang tumaas ng sobra pagkatapos kumain. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng tsaan ng mate na kayang pataasin ang insulin sensitivity na nagpapahintulot sa katawan mong mas epektibong magamit ang glucose at nababawasan ang insulin resistance. Isang karaniwang problema para sa mga may diabetes, pero hindi lang sa sugar regulation natatapos ang benepisyo ng tsaan ng mati. Nakaugnay din ito sa mas mabuting cholesterol levels, kaya't isang kumpletong metabolic health booster. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng tsaan ng mati ay maaaring magpababa ng VD ang bad cholesterol habang pinapataas naman ng DD ang good cholesterol. Isa pang natatanging katangian ng tiyan ng mate ay ang natural nitong caffeine content. Hindi tulad ng kape na maaaring magdulot ng mabilis na spike at pagbaba ng enerhiya. Ang tsaan ng mate ay may balansing kombinasyon ng caffeine, theobromine at theophylline na nagbibigay ng banayad at tuloy-tuloy na boost ng enerhiya. Paano ito ihanda? Sa tradisyonal na paraan, ginagamit ang calabash at bumbilya, isang espesyal na metal straw na may filter. Ngunit hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan para ma-enjoy ang mga benepisyo nito. Madali mo ring maihanda ang taan ng mate gamit ang tipot, French press o kahit regular na coffee press. Saan numero de, saan ng morera? Ang saan ng morera ay nakikilala na bilang natural na solusyon para sa pamamahalaan ng blood sugar at sinusuportahan ito ng siyentipikong pananaliksik. Isang mahalagang pag-aaral ang natuklasan na ang mga kalahok na uminom ng saan ng morera pagkatapos ng almusal ay nakaranas ng malaking pagbaba sa blood sugar levels. Hindi lang nito pinabababa ang fasting blood sugar ng 25 ins bawat dilitro, pero may mas malakas itong epekto sa post-meal glucose levels na bumaba ng kamangha-manghang 77 mg bawat dilitro kumpara sa control group. Ulitin natin iyon dahil kahanga-hanga. 7 puntos na pagbaba pagkatapos kumain. Ibig sabihin kung karaniwan ang blood sugar mo ay umaabot ng dal pagkatapos ng almusal sa tsaan ng morera, maaari itong bumaba sa 125. Dahil dito, ang taan ng morera ay partikular na kapakipakinabang para sa mga taong nahihirapan sa post-meal spikes.
Isang malaking concern para sa mga may diabetes. Maraming tao na may diabetes ang nakakontrol ng kanilang fasting blood sugar gamit ang gamot. Pero ang mga spike pagkatapos kumain ang tunay na nagdudulot ng problema. Ang tisa ng Morera ay direktang tinatarget ang problemang ito lampas pa sa simpleng kontrol ng sugar. Bukod dito, ang tsaan ng Morera ay may karagdagang benepisyo sa kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari itong makatulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagbawas ng pamamaga at pagsuporta sa pamamahala ng timbang. Lahat ng ito ay mahalagang aspeto para sa mga taong may diabetes. Ang mga dahon ng Morera ay natural na mayaman sa antioxidants na nagbibigay proteksyon laban sa mga komplikasyon na kaugnay ng diabetes tulad ng nerve damage at sakit sa puso. Isa pang magandang katangian ng tsaan ng Morera ay ang malambot at bahagyang matamis nitong lasa na ginagawang kaaya-aya itong idagdag sa araw-araw mong routine. Hindi tulad ng ibang herbal teas na maaaring mapait o parang gamot ang lasa. Ang tsaan ng Morera ay may masarap at banayad na lasa na pwede mong inumin ng mag-isa o ipare sa ibang sangkap. Tulad ng ampalaya para sa karagdagang benepisyo. Paano ito ihahanda? Maaari mo itong mabili bilang loose leaf, tea bags o powder extract. Ang loose leaf tea ay kadalasang may pinakamataas na konsentrasyon ng active compounds. Para sa pinakamainam na resulta, ibabad ang tsaa sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang pinakamagandang oras ng pag-inom nito ay 15 hanggang 20 minuto bago ang iyong pangunahing pagkain ng araw. Ngayong araw, natuklasan mo na ang 5 tsaa na talagang epektibo sa pagkontrol ng blood sugar para sa mga may diabetes. Ang tsaa ng kanela na gumagaya sa insulin. Ang tsaa olong na kayang magpababa ng fasting blood sugar ng hanggang 6 na isi. Ang tsaan ng manzanilla na nagpapababa ng hemoglobin A1C, ang tsaan ng mate na nagpapabuti ng insulin sensitivity, at ang tsaan ng Morera na bumababa ng post-meal spikes ng hanggang 77 puntos. Ipinakita ko ang halimbawa ni Carmen na bumaba ang hemoglobin A1C mula 4 at ang kanyang post-meal spikes mula 1-0 hanggang 155. Sa pamamagitan lamang ng pag-rotate ng mga tsaan na ito sa loob ng 2 buwan. Para sa pinakamahusay na resulta, i-rotate ang mga ito at huwag manatili sa isa lamang tsaa sa buong panahon. Ang aking huling payo, bukas pumili ng isa sa 5 tsaa na ito. Inumin ito sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng almusal o tanghalian. Sukatin ang iyong blood sugar 2 oras pagkatapos. Makikita mo mismo sa mga numero ang epekto. Kung nakatulong ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong may diabetes. Mag-iwan ka rin ng komento at sabihin kung alin ang unang susubukan mo. Gustong-gusto kong malaman na nakarating ako sa puso mo. Maraming salamat mula sa puso sa paglalaan ng oras mo dito. Magkikita-kita tayo muli sa lalong madaling panahon. Ingat ka at tandaan ang tamang tsaa ay maaaring baguhin ang iyong mga numero magpakailanman. Ako si Dr. Lu at magkikita tayo muli.